Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan magpanig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito ay sa pagitan ni Takuma Inoue at Kazuto Ayuka. Dinipinsahan po sa panig ni Takuma Inoue ang kanyang WBC World Bantamweight title, sa panig naman ni Kazuto Ayuka as a World Title Challenger, rank 4 sa WBC. Fight schedule May 2, 2026, nagaganapin po sa Tokyo Dome. So ibig sabihin mga idol, undercard ito sa Inoue kontra Nakatani. Sa labanan naman na Inoue Ayuka, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba nagindiyamado, saan nagindihado itong mga maglalaban. Inanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin ng mga boxing fans. Marami rin po kayo makukuha mga basihan na posibleng makapagbibigay influensya sa inyo, lalo na pagdating po sa inyong magiging desisyon kung sino ang inyong pipiliin o paboran dito sa dalawang maglalaban. Takuma Inoue ba kayo o dito kay Kazuto Ayuka? Bagamat ang Dong Sports PH ay naghahayag po ng prediksyon, mga idol, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpa dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po ang Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. So simulan na natin itong ating talakayan. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamiting referensya sa ating gagawin naman na comparison. At unahin natin ang sa panig ng challenger Kazuto Ayuka. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada itong si Kazuto Ayuka, 32 wins with 17 wins coming by way of knockout. May 4 na talo at 1 tabla. Sa kanyang 4 na pagkatalo mga idol, sa puntusan lang po ito natatalo. Sa ngayon may edad na ito na 37 anyos at ang height 5 foot and 4.5 inches na may reach na 64.5 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 53.13%. Last fight December 31, 2025, si Michael Ordos Goiti na kung saan panalo by 4-round knockout itong si Kazuto Ayuka. At sa laban din na yan mga idol, unang sampa sa bantamweight division nitong si Kazuto Ayuka. Ngayon nadako naman tayo sa eksperyensya o karanasan na nitong si Kazuto Ayuka, lalo na pagdating po sa mga malalaking laban. Mga idol, nag-world champion sa minimum weight division, flyweight, super flyweight division, at pag nagkataon, maging world champion ito sa bantamweight division kung sakasakaling manalo ito kay Takuma Inoue, kung sakasakali lang naman. Kasi may chance din po si Kazuto Ayuka, idetali ko lang po mamaya. So ngayon mga idol, sa uri naman na nakalaban ni Kazuto Ayuka, nakalaban din ito ang ating living legend na si Donnie Asnietes, Fernando Daniel Martinez, Joshua Franco, Kosi Tanaka, I'm not wrong. Oo, na kung saan po mga idol, kay Donites 1-1 sila. Tapos doon naman kay Fernando Daniel Martinez, nakadalawang talo din itong si Kazuto Ayuka, pero maganda po ang naging ipinakitang laban ni Ayuka, lalo na sa rematch, kasi nga siya po ang nag-expose kung saan po may posibleng kahinaan si Fernando Daniel Martinez. Kung nyo naalala mga idol, nagkasagupa si Martinez at saka si JC Bam Rodriguez. Durog si Fernando Daniel Martinez sa laban. Kaya naman, para sa akin, ito ang mga matitindi na kalaban ni Kazuto Ayuka. Bagamat marami na nakalaban si Kazuto Ayuka mga idol, ang mga matitindi. Pero nagangalan lang po ako ng iilang individual kasi nga kung ating pangalanan po lahat ay di matapos ang isang oras sa pagtatalakay. Living legend din po kasi itong si Kazuto Ayuka at alam naman natin na ito po ay nagpatalon-talon din ng division. So skills, malimit na sinasabi na ito po ay isang technical fighter, pero doon po sa kanyang laban kay Fernando Daniel Martinez, sa kanyang laban kay Michael Ordos Goiti dito sa bantamweight division, boxer puncher po ang kanyang galawan. Oo, pressure, defensive, brawler, counter puncher style. Ganoon pa man, nandoon pa rin ang kahusayan ni Kazuto Ayuka sa teknikalan. So kumbaga all-around boxer po ang pinaka
galawan po talaga ni Kasuto Ayuka. Timing lang ito sa pagbato ng suntok, pero taglay ang power, accuracy. Depensa, lagpas average, durability, may tibay po itong si Kasuto Ayuka. Kasi nga, natatalo lang ito sa puntusan mga idol, naka-4 na talo na ito. So may tibay. Sa panig naman ni Takuma Inoue bilang sa professional boxer, may impresibong kartada naman na ito, 21 wins with 5 wins coming by way of knockout, may 2 talo. Ngunit wala pa na italang tabla sa kanyang 2 talo, puntusan lang din po ito natatalo. May edad na 30 anyos, height 5 foot and 4.5 inches na may reach na 64.5 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 23.81%. Last fight November 24, 2025, Tenshin Nasukawa, na kung sa kanila labanan ni Nasukawa po ay nakataya ang vacant WBC World Bantamweight title, panalawa yun ng decision si Takuma Inoue. Karanasan o experience ni Takuma Inoue. Noong 2019, nag-world title challenger sa WBC ni Ubali, talo. Sa kanong pagkakataon si Takuma Inoue by unanimous decision. 2023, nag-world champion sa WBA sa Bantamweight Division itong si Takuma Inoue matapos yung talunin si Liborio Solis. Ngunit naagaw ni Sia Tsutsumi ang WBA na yan mga idol. Kaya naman po noong 2025, vacant WBC kontra Tenshin Nasukawa. So ibig sabihin, two-time world champion itong si Takuma Inoue. At ang mga nakasagupan nitong matitindi, bukod sa ating mga napangalanan, Ubali, Tenshin Nasukawa, Liborio Solis, Sia Tsutsumi, kabilang doon si Jerwin Angkahas. Kasi si Jerwin Angkahas po mga idol, long time world champion sa IBF sa super flyweight division. Oo. Matapos matalo ni Jerwin Angkahas sa laban kontra Fernando Daniel Martinez, ng 2 beses din po, tumaas sa bantam. Impresibo ay pinakita ni Angkahas, kaso lang po nung napalaban kay Takuma na knock-out si Jerwin Angkahas sa isang bodega. Body shot na suntok po mga idols. Sabay sila noong dating world title challenger din na si Jonas Sultan. Sabay sila natalo. Skills ni Takuma Inoue, boxer puncher, pressure, defensive, ruler, counter style. Pressure, malimit din itong umaabante, pero maingat sa paglusob, maingat sa pagpasok sa range ng kanyang katunggali. Ang kalimitang ginagawa nito in and out, moving around, defensive style, footwork, in and out, moving around, side to side. Magalaw na boksingero si Takuma Inoue. Willing din sa sabayan, lumalaban dito sa brulan mga idol. Counter puncher, mayroon din. Taglay ang hand speed, timing, semi-volume kung bumambato na suntok itong si Takuma Inoue. At accuracy mayroon. Depensa, lagpas average din. Lalo na kung makakuha siya ng distansya. Pagdating po sa durability, marunong lang ito ma-knockdown. May tibay din po itong si Takuma Inoue. So, indadako na tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa boxrec. Rank 3 sa Bantamweight Division, si Takuma Inoue out of 1,167. Si Kasuto Ayuka, rank 5. Aba, nasa top ranking na rin pala sa boxrec itong si Kasuto Ayuka. Kasulukuyang world champion ng WBC si Takuma Inoue, rank 4 si Kasuto Ayuka. So mga idol, sa ranking 55-45 in favor of Takuma Inoue. Ngayon dadako naman tayo sa physical na appearance. 30 anyos si Takuma Inoue, 37 anyos si Kasuto Ayuka. So disadvantage ulit para kay Kasuto Ayuka mga idol. Ang kanyang edad ngayon na kung saan masasabi natin ito po ay lipas na sa kanyang pagiging prime. 37 anyos, posibleng makitaan na rin natin ito ng pagbagal. At kasama na doon mga idol ang bomb performance, stamina, ganoon. So, disadvantage ulit kay Kasuto Ayuka ang kanyang edad. Sa height, reach, power, kung sino ang may advantage, magkasing tangkad lang po ito sa 5 foot and 4.5 inches, reach 64.5 inches. Lamang o bumawi si Kasuto Ayuka sa knockout ratio na kung saan umaabot sa 53.13%. Oo. Ngayon, sa knockout ratio naman ni Takuma Inoue, 23.81%. So, mababa po talagang knockout ratio ni Takuma Inoue dito. Ikumpara kay Kasuto Ayuka. Activity fight, proaktibo. Experiensya, masasabi ko mga idol na 55-45 in favor naman of Kasuto Ayuka. Kasi nga ito po ay, kung di ako nagkakamali, 3 division world champion or 4 division world champion na. Samantala si Takuma Inoue,
kasalukuyang world champion, two-time world champion sa bantamweight division. Dito po talaga siya nagpatintero. Pag kasi Naoya Inoue ay nasa bantamweight, si Takuma ay nasa super bantamweight. Ngayong nasa super bantamweight si Naoya Inoue na kanyang kuya, siya naman po ang nasa bantamweight division. So dito mga idol, 55-45 in favor of Kazuto Ayuka naman pagdating sa experience. Skills, all-around boxer kontra boxer puncher. So 55-45 in favor of Kazuto Ayuka. Dito naman po mga idol sa kanilang performance, yung hand speed, liksi na mga galawan ang panlaban ni Takuma Inoue dito kay Kazuto Ayuka. At syempre kasama na doon mga idol ang kanyang advantage, siyang world champion lamang sa ranking at syempre bata ito, nasa kanyang peak prime si Takuma Inoue. Samantala si Kazuto Ayuka po mga idol, lamang sa power, lamang sa experience, lamang sa skills, which is napakahalaga niyan. At kung makadikit dito si Kazuto Ayuka or kung magkamali ng strategy si Takuma Inoue na sabayan itong si Kazuto Ayuka mga idol, ay delikado si Takuma dyan sa mga body punches na pakawala ni Kazuto Ayuka. Malakas manuntok itong si Kazuto Ayuka, kaso lang pa isa-isa. At ang isa pa, yung power ng kung saan pwede maging dominante sa laban. So dito mga idol, kung nyo napapansin, kung ano ang wala kay Takuma Inoue, nandoon kay Kazuto Ayuka. Kung ano ang wala kay Kazuto Ayuka, yun naman ang wala kay Takuma Inoue. Ngayon, ang pinaka-main problem dito kay Kazuto Ayuka ay ang pagiging nasa kanyang father time na. Yun po talaga ang pinaka nakapagbibigay ng disadvantage para kay Kazuto Ayuka, ang kanyang pagiging lipas sa pagiging prime. Yun po talaga yun. Ngunit, sa nakikita nating performance nitong si Kazuto Ayuka sa edad na 37 anyos, maganda pa rin ang kanyang stamina, body conditioning. Maganda pa rin. Oo, maganda pa rin. Pero di natin pwedeng ipagkaila na pwede tayong magkaroon ng pangangamba tungkol po dito sa kanyang edad, kasi sa edad na 37 anyos, lalo na dito sa boxing, mayroon talagang pagbabago na yan sa mga galaw, either babagal, either yung stamina, ganun. Pero sana nasa magandang body conditioning itong si Kazuto Ayuka. Ngayon, itong ating talakayan mga idol ay wala akong pakialam kung ano ang sinasabi ng ibang mga vloggers tungkol dyan sa laban na to, kung sino yamado, kung sino dihado. Ito po ay sariling pananaw, sariling pagsusuri ng Dong Sports PH. Oo. Advantage si Takuma Inoue, hand speed, liksi na galawan, bata. Advantage si Kazuto Ayuka, power, experience, skills. Kasi all-around boxer ito, may husay din ito sa teknikalan. Real talk lang tayo mga idols. So ngayon, sinong liyamado ko Dong Sports? Sa tingin ko mga idol, di ko masabing liyamado si Takuma Inoue. Di ko rin masabi na liyamado si Kazuto Ayuka. 50-50 ito mga idols. Oo, 50-50. Kung madala ni Kazuto Ayuka sa kanyang pamimreasure si Takuma Inoue, which is yung makadikit, makakatsaring itong si Kazuto Ayuka, doon pwede mahirapan si Takuma Inoue. Pwede maging dominante sa laban si Kazuto Ayuka. Pero kung mapanatili ni Takuma Inoue ang distansya, doon naman posibleng mahihirapan si Kazuto Ayuka, kasi nga taglay ni Takuma Inoue ang hand speed, volume punches. Oo. So dito mga idol, 50-50. Kahit sabihin natin world champion si Takuma Inoue, pero sa tingin ko mga idol, kung anong wala kay Kazuto Ayuka, nandoon kay Takuma. Kung anong wala naman kay Takuma, nandoon naman kay Kazuto Ayuka. So, ang problema lang dito kay talaga, Kazuto Ayuka, yung pagiging lipas sa prime. Yun lang po talaga yun ang nakikita ko. Kasi kung nagkataon na bata lang itong sa Kazuto Ayuka,
Di naman nakakatakot ang lakas ni Takuma. Pwede itong araruhin ni Kasuto Ayuka eh. Yung presyo rin ng husto. Pwede. Oo, tulad ng ginawa ni Ubali. Pero hindi natin pwedeng maging reference si Ubali kasi mga idol, matagal na laban na yon at marami nang napagdaanan si Takuma Inoue. Marami na. Ang masasabi ko magandang laban to, 50-50. Kung pipiliin nyo sa Kasuto Ayuka mga idol, alam naman natin na si Kasuto Ayuka, living legend po yan. Kaso lang, ang isa lang sa masasabi ko dito, si Kasuto Ayuka ay ikalawang sampa pa lamang niya sa bantam sa edad na 37 anyos. Yung durability. Oo, yung durability mga idol. Kasi dito sa bantamweight, yung katulad nung nakasagupa niya si Michael Ordos Goiti, hindi naman natin kilala yun eh. Oo, hindi ko kilala yun eh. At saka, hindi masyadong pinawisan doon si Kasuto Ayuka. Oo, samantala itong si Takuma, kinalaban niya ang kapwa niya bata. Si Atsutsumi, Tenshin Nasukawa, si Tenshin Nasukawa dinurog diyan yung living legend din na si Juan Francisco Estrada. Kaya ibang talaga to mga idol. Problema lang dito kasi may edad na o matanda na si Kasuto Ayuka. Yung lang po talaga nakikita ng Dong Sports Page. Kaya kung nagkataon na bata-bata pa lang to si Kasuto Ayuka, kaya niyang ikat sa ring itong si Takuma. Sa tingin ko kaya. Kaya niyang mapiresure ng husto itong si Takuma Inoue kasi hindi naman ganun kalakas si Takuma Inoue na katulad sa kanyang kuya. 23.81% lang ang kanyang knockout ratio. Pero ganun pa man, huwag magpakakapante dito si Takuma Inoue kasi si Kasuto Ayuka kay Takuma Inoue kasi kahit sabihin natin mababa ang kanyang knockout ratio, baka tayo ay mabulaga kasi nga baguhan lang sa division si Ayuka, baka matulad kay Jervin Angkahas na bumigay sa maganda ipinakita din ni Jervin doon sa sampa niya sa bantamweight division, pero nung napalaban na sa mga di-calibre naman sa bantamweight division, doon nadali naman si Jervin. So, huwag lang magpakakampante rin si Kasuto Ayuka dito. Pero sa tingin ko mga idol, 50-50 talaga eh, kahit anong isip ko dito. Kasi hindi rin po talaga basta itong si Kasuto Ayuka. O para po sa mga boxing fans na subaybay si Kasuto Ayuka, anong masasabi nyo dito? Komento kayo sa baba. Gusto ko nga mag-live eh, para mapag-uusapan natin yung mga laban eh. So, prediction na po tayo. Sa totoo lang, gusto ko si Kasuto Ayuka dito sa laban na to. Kaso nga lang, yung hand speed, pagiging bata ni Takuma Inoue ang nakikita ko dyan. Pwedeng malugi si Kasuto Ayuka kasi dyan. At yung pagiging natural sa timbang. So, Takuma Inoue by decision. Unanimous decision, split decision, majority decision. Kaya nung sports, may sa bang manalo by knockout si Takuma Inoue. Bagamat hindi tumbahin si Kasuto Ayuka at medyo subok na rin ang durability nito o tibay ng boksingerong ito, posibleng makuha na Inoue ang pag-knockout kay Kasuto Ayuka late rounds. Posible yan. Oo, posible. Hindi imposible. Posibleng mangyari yan. Late rounds, 10, 11, 12. Kasi doon sa mga rounds na yun mga idol, posibleng may mga pagbabago na sa galo ni Kasuto Ayuka. Lalo na yung kanyang pagbagal. So sa panig naman ni Kasuto Ayuka, dahil pabor ako kay Takuma Inoue by decision, at kahit sa knockoutan, papabor na rin ako kay Takuma Inoue. Kasuto Ayuka, gamit ang kanyang power, experience at skills, once na makat ni Kasuto Ayuka ang ring, pwede maging dominante din sa laban si Kasuto Ayuka. So Kasuto Ayuka by decision din mga idol. Unanimous decision, majority decision, pwede mangyari yan. Oo, hindi katakataka na yan mga idol kasi nga lamang sa power, lamang sa experience, may laban pa sa skills or may kalamangan pa sa skills, all around boxer to eh. Kaya nung sports may sa pang manalo by knockout si Kasuto Ayuka, bagamat hindi rin tumbahin itong si Takuma Inoue mga idol, pero may kalalagyan yan kay Kasuto Ayuka, lalo na kung magkamali.
Malakas kasi si Kazuto Ayuka, body puncher pa naman tong si Kazuto Ayuka. So, lalo na sa huli niya ipinakita. So, mga idol, pwedeng madali din dito si Takuma Inoue. 1-9. 1-9 naman. Kasi sa 1-9 rounds, malakas pa to si Kazuto Ayuka eh. At masasabi natin ito naman po ay disiplinado boksingero. So, pero yun nga, ang laban na ito ay hindi magiging madali. Kung ang ating pagbabasihan, ang kakunatan sa dalawang maglalaban, kung ang ating pagbabasihan sa skills, lalo na't magalaw na boksingero si Takuma Inoue. So, pero may tama talaga si Takuma Inoue dito mga ino. Pagka sumabay. At kung makuhang makat sa ring ni Kazuto Ayuka. So dito mga idol, dito to magkatalo sa strategy. Kasi kung ang gagawin naman ni Kazuto Ayuka, pressure tapos magtipid sa pagbato ng suntok, ayari siya sa jab ni Takuma Inoue na kung saan humahakot ng puntos. Jab to combination and out moving around. Pero kung magawa naman ni Kazuto Ayuka na ma-corner, magawa ni Kazuto Ayuka na ma-cut sa ring itong si Takuma, ayun. May tulog din si Takuma dyan. At pwede pang maging dominante din itong si Kazuto Ayuka. Kaya nga 50-50. Di ko nga alam mga idol kung sa ibang mga nagbabanggit ng prediction sa laban kung sino ang Yamado or sino yung mga nagkomparison. Kasi sa akin, 50-50 lang talaga to. At masasabi kong isang magandang laban. Inom ako ng tubig kasi napakainit. Sabihin nyo naman, ay inaantok na naman yung mukha ko in sports. Inantok na talaga ako. So mga idol, may nagkomento yung laban ni sino, yung Pilipino rematch Melvin Jerusalem. Abang-abang lang kayo mga idol kasi gagawan talaga natin yan ng video. Oo. So, hanggang dito na lamang. Ito pa Sports PH. God bless po sa ating lahat.